Today is Saturday, January 20, 2024. I-chart natin si ABS, GGS, ASEN at RRHI. Tara! Unahin natin pag-aralan si ABS. Dito sa weekly time frame, medyo naudlot yung malakas na momentum ni ABS. Kung pagmamasdan kasi natin after mag-breakout nung price sa blue na moving average or MA35 ay nasundan ito agad ng pulang kandila. Ibig sabihin na wala yung momentum. If in case naman na may lakas pa tong ABS, mag-a-attempt ulit to na basagin yung 5.95 pesos. Pero kung mahina na talaga, posibleng lumapit to around 350. I-label natin to as support 2. So yan, support 2. At ang support 1 naman natin ay sa mga moving averages. So either yung pulang moving average or yung blue na moving average yung support 1. Since hindi naman nagkakalayo na. May dalawang senaryo na pwedeng mangyari sa ABS. Either ganito or ganito. Kaya sa ngayon, ang mas maiging gawin ay mag-observe muna kung kaya bang mag-support ng mga moving averages. Kasi kung padalos-dalos tayo, malayo-layo yung second support which is bandang 3.50 na. Next is JGS. Kung long-term view ang pag-uusapan natin, downtrend pa rin si JGS since nagre-create siya ng lower lows and lower highs. Ngayon naman i-zoom natin para mas makita natin yung current status niya. So this is a lower low at pa-create siya ng lower high. So I think yung current price is attractive siya sa short term. Then set na lang ng cut loss below 34.20 para protected pa rin yung capital. Yung target price naman is around 45 pesos and above. At in terms of risk reward ratio naman, risk is medium and reward could be low to medium. Kung long-term trader ka, hindi advisable pumasok sa JGS. Pero kung short-term trader ka naman, pwede kang pumasok dito. Next is ASEN. Sa long-term view, mapapansin natin na nasa downtrend pa rin si ASEN. Since patuloy itong bumubuo ng lower lows and lower highs. Kung i-zoom in natin, at titingnan yung current status, mukhang may continuation pa yung red candle until next week. Sa palagay ko, posibleng nasa sideways si ASEN sa midterm view. So, mag-plot tayo ng support. So, yan. Tapos, resistance naman dito banda. Ang play dito sa ngayon siguro ay buy near support and sell near resistance. Yun nga lang, yung risk reward ratio is hindi ganun kaganda. Kasi medium yung risk and reward is low to medium. Kaya kung mid to long term ang approach mo dito, hindi pa advisable pumasok. Pero kung short trader ka naman, antay ka hanggang lumapit sa support as possible yung price and sell near resistance. Next is RRHI or Robinsons. Dito sa weekly chart, kung bigger picture yung titingnan natin, downtrend pa rin siya, no? Nag-create kasi siya ng lower lows and lower highs. Ngayon naman, i-zoom in natin para mas makita natin yung current status niya. Kung titingnan natin yung last candle, mukhang nagkaroon ng sell-off. So, para ma-picture natin, lagyan natin to ng support. So, yan. Since laglag siya sa support, nagkaroon ng sell-off. So, long red candle plus supported ng volume. So, not so good.
Sa ngayon, much better siguro kung i-avoid muna ang stock na to. Downtrend kasi siya. So, mataas yung risk at low yung reward. And based sa last candle, mukhang may continuation pa yung red candle next week. So, it's better to avoid muna.